Shamelessness is a sign of wickedness. So we can gapon ni sa atong Proverbs. So karong gabi na Proverbs 21 verse 29. So ang atong outline una was atong proverb. Then first item is the upright act with care. And then the wicked feel no shame. And then the shameless will end up in shame. So muna atong tulo ka points karong gabi na o atong reflection after that. Okay, so Ken, shamelessness kanang murag di na maulaw ba? Muna usa sa timailhan sa usa ka dautan. So atong tanawon kung tinuod ba na siya nga mao ba sa gisulat sa proverb. So ang proverb dato again is Proverbs 21 verse 29. There is a American Standard Version. It says, "A wicked man hardeneth his face, but as for the upright, he establisheth his ways." Okay, before ko proceed, kung sa kay murag common nga to nga expression nga kanunay na to madungog o ma-encounter, ma-relate na to ani. Do na ba? Kung na may mga nadungog, base nakagamit pa ta, o certain expression nga mo fit yun ang description sa kanang wicked man. Okay, anyone? So, base na ganahang mo share. Kung sa may common na to nga expression to refer sa mga tao nga barabag wani ulaw. Hello bro, Sige bro. Yan yung sabi nila nga, makapal ang mukha. Okay. And bro, may comment lang ako dyan, parang ano siya yung ating versikulo ba? Parang pinag-compare yung upright yan sa tong wicked man. And pag titignan mo siya, kung halimbawa lang sa pagsaway, ano ba, pag sinasaway siya, parang itong isa, matigas siya, hindi siya magbabago, ganun ba? O pwede rin kung ganun. And yung upright naman is, iaayos niya yung kanyang ways. Yun lang po. Okay, thank you very much. So, yeah, ang tawag dito, kapalmoks sa Tagalog yan. Pero sa Cebuano, bagagnaw. Unay, kanabang di na maulaw ba? Kunya, so muna nga, atong giuluhan ni siya o shamelessness, kanang wanay uwaw, hindi na mauwaw, oy marabag timailhan sa tao nga dautan. So I hope kung usab ang atong mga whatever problems ang mga hinaan nato, usbon no kay sabi pa ni Badbong kining panda wicked dili na murag lisod na i-correct. Pero ang upright daw iyang itarungon no, iyang i-establish yang kung sayop iyang usbon. So hindot siya nga quality maning sa upright na kung naay masayop bigong tao, wag may tao ni masayop pero kung naay mga ingana doon ay pag-review, for example, o pagsaway, no pan siya kanya siyang willing ba mga i-rectify ang iyang sayop nga kinabuhi. So, sige, thank you. I don't know na pabalain, but let's just go through that kanilang sa atong different versions. So again, kini siya American Standard Version, ang iyang gamit wicked man, harden or hardeneth or hardens then his face. Ang upright ko mo establish and ways. So, yung tarungon ng iyang mga pamaagi. Sa New King James Version, more or less contemporary English lang. Pareho gid siya atong sa ASV, American Standard Version. So kanto American Standard Version is an Old English. Dire instead of hardeneth, hardens, no? Establishes. So pareho ra gid siya. And then rita sa Duway. And there, the wicked man impudently hardeneth his face. So doon na pailaing term di adugang impudently. So dili lang basta-basta pabagag na. So marabag iya gimor binuganay gid kanang sa ya pinuyo gid kaya, but he that is righteous correcteth his way. So pakita na to na ang righteous diri dili gid siya perfect. Kaya nganong i-correct naman niya iyang way. Okay? So na point dato diri nga kung gitaong yung mga sayop pero ang sayop lang kung di ta magpa-correct. So dire, nga but he that is righteous correcteth his way. So takita na sayop usbon niya. So I hope nakuha natin. So dili na sabi nga righteous ka kay wala na kay sala or sinless. Righteous ka because you are willing to do what is right or to be corrected aron masakto ang katong wrong. Ang may mong right ba ang wrong. So muna ito sa atong tinailhan po. Okay. Masahe para magmapan nga wa na gira, wa magitang righteous kalagi makasala pero kalagi
ang kanang dili tawili mo correct maguba ang atong image of being righteous supposedly. Diri sa New American Bible Revised Edition, the face of the wicked hardens. So, di ba lang, the face of the wicked hardens. But the upright maintains a straight course. So, gamit niya diri is straight course. So, if you notice, so far at nakita is, ang wicked, consistent, ang upright ko natay one version nga righteous. Okay. So, ang upright ka naman nagbarog yung malikon. Next, sa English Standard Version. A wicked man puts on a bold face. So, bold face. Ano ba itong bold face na ito? But the upright gives thought to his ways daw. So, bold face, dili na siya sa font. Kung naman murag isog. So, murag yapon na siya, murag pabaga rin yapon sa iyang naon. Sa Hallman Christian Standard Bible, a wicked man puts on bold face, pareho yapon. But the upright man considers his way. So, upright and wicked ka nung nag-contrast. Sa International Standard Version, the wicked man puts up a bold appearance. So, instead of bold face, appearance. But the upright thinks about what he's doing. So, magunahuna ang kanang matarong, maligdong, magunahuna kung sa iyang ginabuhat. So, before that, gano'n man nga ang upright daw magunahuna about what he is doing. Nabatay something in mind. Ngano kang natarong nga tao, kanang ligdong nga tao, magunahuna kung sa siyang buhaton. Any comment? Wala? I think we have to note no, nga, gi-contrast lang siya. Kani siya nga passage. Ang wicked daw, well, ito, pabagas na pero ang upright, magunahuna sa siyang gibuhat. It's because, maulawon. Maulaw siya masayop. Maulaw siya na dili mao iyang gibuhat. So niya, maulaw siya kung sayop ang iyang gibuhat. So nasa consciousness of what is right and what is wrong. Whereas ang wicked, kubaga lang because wala siya consciousness pa. So I hope nakuha ng point nga nung isa, ang upright mo think about what he is doing. Or katong considers his way. Kay, i-contrast mo na siya. So kung ang wicked, way uwaw, ang upright, mauwaw siya kung doon na siya sayop nga mahimo. So ito na nga, ato siyang badayan ng atong mga lihok, kay maulaw man ta. Next, in ASB, the wicked person displays a bold face. Display ang gamit, a bold face. But as for the upright, he makes his way sure. So, dire, i-make sure na sakto niyang ginabuhat. Again, kay tungod sa concept nga maulaw siya, kung masayop siya. Kaya yun na, the wicked put up a bold front. So, bold front na gamit. But the upright gives thought to their ways. So, maghunahuna sila kung sa ilang ikabuhat. Pero the wicked put on a bold face, but the upright gives thought to their ways. So, more or less, pare-pareho ra. NLT, the wicked bluff their way through, but the virtuous think before they act. So, maghunahuna before kunumbuhaton. So, again, because of the idea nga, kaning mga tao nga nagpinaron, mauwaw siyang masayo. So, manang maghunahuna gyud before nato buhaton ang atong buhaton kay basen sayop diyan. Okay, so before ta mo proceed sa atong mga points, napabatay mga gusto i-comment, nabong maglain mga perspective na nakita based aning proverb. Meron bro. Okay ba? Go ahead bro. Yung Panginoon Diyos, iyon dapat ang talagang i-focus natin o ng mga tao na doon sila mahiya. Kasi minsan yung hiya, maano man lang yan sa mga tao. Pag nakita ka na gano'n ang ginagawa mo, di, mahihiya ka. Kung walang nakakakita, parang hindi ka mahihiya. That's why, maganda nga, i-concentrate natin sa Panginoon. Ayan lang yung ano ko bro. Okay bro, thank you very much. Good points na usaya lagi, no? May ubang tao nga, sa kanila makita. Pero kung ay makakita, mabubuhat po siya. So, that's something, that's a good point. Mas okay po nga atong ikon na mahiya ta sa Ginoo, mauwa ta sa Ginoo. We have to note nga wala yung matago niya ba? Nakita niya. Sa kung tao nakakita ang Ginoo, ana.
So, yeah, that's a good point. Thank you, bro. Napabailain mo, Ad? Basta napabailain mo, Ad? Okay? Kung wala, let's go to the first na po nga point. The upright act with care. Siguro, nakakita naman tayo sa itong proverb nga, yun diha, the upright thinks about what he is doing. Kaya pag-una kung sa'y iyang gibuhat or buhaton. Again, mauwaw mo siya. Nga nailaing proverb ani, the highway of the upright avoids evil. Those who guard their way preserve their lives. So dire makita nato nga highway gigamit pag ang agianan nagalikay gyud siya sa dautan. Kay siyempre kung upright siya, naglikay gyud siya sa dautan kay mauwaw man siya nga makita sa tao o mauwaw siya sa Ginoo, hadlok sa Ginoo. So nya tungod niya na nga naglikay siya sa mga dautan, so dako yung chance nga ma-preserve yung life. It doesn't mean nga dili na siya mamatay. Pero or ang point is, he lives longer ba kaysa magdautan ng tao. Kaya daghan man yung magdautan na mapakyan lang siya tungod sa ilang pagkadautan. Okay? Now, ako panindugangan, unsa pa yung mga kinaiya or characteristics aning upright aside from malikay siya sa evil, magbantay siya sa mga buhat, yung mga lakang o yung mga steps ba. Napabalaing ka itong madugang characteristics of an upright nga makita po dato pinagi sa mga actions or equations ano say. Naay mo add, naay mo contribute, share. Ako na nakita again nga malikay siya or maghuna siya sa imong pagbuhaton, malikay siya sa dautan. Unsa pa kailaing kinaiya sa usa ka upright nga tao? May mga gusto mo add? Biblical or pwede na. Mag-follow daw sa word of the Lord ingon ni si Reka. So, yeah, usa gina sa characteristics of kanasang an upright. Kung sunod gid siya sa pulong. In fact, usa na siya sa makapahimo ng upright because we know nga mga pulong Ginoo dili dautan. Okay? Nga mo likay sa dautan, sumbuhat siya, manikamot siya, mabuhat sa maayo. Okay, so thank you. Napabay mo dugang? Wala. Okay, so naaba mo yung mahatag nga at least usa lang ka biblical example nga upright ang classification niya or itawag siya upright sa Ginoo mismo. Can you think of an example? Kinsa kay inyong mahunungaan nga tao nga upright mentioned by God Himself? Na mo yung mahunungaan? Share kay ano ba gusto adin ta. Dire. Biblical example sa tao nga upright. Nga isulti gyud sa Ginoo. Abraham? Yeah, kung pwede data na si Abraham. Napilain, aside from Abraham? Noah. Okay, although ang mention ito righteous, no? So upright na. So ang yatag ni God is Noah o si Abraham. Bong, nag-unta sa mong kam, mong right? Ang Panginoon po. Jesus. Jesus. Okay? So yeah, true. Si Jesus is actually an upright man. Meron pa? Wala na. Okay, kung wala, let's just proceed. Diri sa we know kini si Job. Si Job, diba kita sa experience niya na ang situation is namatay ang iyang mga anak. Before ang verse, namatay ang anak. Asawa lang habilin. Kanang hayop, pwede rin na siyang mawa siguro nga kaya pa natong dawaton. Pero kung imo na yung anak mismo, o mga anak na ito, mga upat na ito, kung kana maoy mawa, marag lisod na gikain na siya nga dawaton. Pero makita nato dire tungod kay si Job upright, ayo makakaton ta sa iyang kinabuhi. So dire pagkaibaon ni Job nang sa verse 20, then Job arose, tore his robe, shaved his head, and fell on the ground and worshipped. So makita nato dire nga
despite sa kalisod sa situation, mihapa gyapon siya sa ground, nisimba siya sa Ginoo. Again, lisod kay na nga buhaton. Pero manay usa sa madugang nato nga characteristic sa usa ka upright nga tao. Kaya kanang upright, marabag gabarog kang lig-on. So no matter what happens, dili jud basta-basta nga mo bow down ka. Consider ka nga defeated ka. Dire nakita nato nga again, pila gyud ko anak hurot gyud way nabilin. Ma-imagine na nato kato nasunugan bitaw nga ilang anak tulo ka buok hurot. We can just imagine unsay mga feelings atong mga ginikanan o mga kaparentihan. So kini si Job kay grabe gyud kay kan mga anak niya dagko na hurot. Pero instead nga mo courses Ginoo, pakibaw na sa tanan, nagkuhan lang, no? Yang gigising, nina, she said, as a sign of kanamurabag repentance na type, unya, ni Phil, no? Ni Hapa, o ni Simba. I hope makaya na to na, kung naay mahitabo sa atong kinabuhi. Na, di man yun smooth sailing at kinabuhi kanunay, I hope atong hununaon, nga kinintanan, kaya rin yun nato na siya, nga pinahon gapong Ginoo, simbahon gapon siya despite sa nahitabo. Nga diri ang reaction sa verse 21, iyang giangkon unsay or iyang gi-consider no, kung unsa man gid siya, unsa man gid ang tao. And naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So, hindot kayong istorya, bubo man ko, nigikan sa tagwangka sa kaminahan, bubo sa ko mobalik ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo naghatag, ang Ginoo nagabawi, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Kaya na to mudaig sa Ginoo kung naay mga problema na itong ma-encounter, natay problema financial, natay problema sa health, problema sa trabaho, problema sa pamilya mismo. Kaya ba nato nga mugdaig pa sa Ginoo kung naana sa atong kinabuhi? I hope ato na siyang paningkamutan because this is a characteristic of an upright. Ligton gyud na nagtag upright. Ligton gyud siya nga bisag unsay mahitabo sakto gyapon ang iyang gibuhat. So manang dire magda-act with care. Kay kani iyang under posible man gyud nga iyang pagtunglohon ng Ginoo. Pero kung sa pagka-upright, ang iyang nga words ng gawas yung baba, still something dalaygon, honorable. May comment, ano? Yeah? Okay. Pero, siyempre, nahurot mo ito, no? Diri sa chapter 2, ang Ginoo na ginaingon kang Satan, have you considered my servant Job? Although, sa chapter 1, naghisgot kong Ginoo, pero ako na lang gipili kani siyang chapter 2. Kaya napay additional things nga we can learn. At the same time, nana example ba nga, nanagigiagian si Job. Ito ganina nga sugod pa sa chapter 1, wa ko may giagian si Job. Ito nang utana ng Ginoo kung Satanas, no? Kung i-consider ba niya nga yung sugod si Job nga may sama kaniya, blameless and upright man. Dire, namin siya naagian, kung manamang itong grabe kayo nga problema na abot siyang kinabuhi, muna igingon sa Ginoo ngadto kang Satanas, have you considered my servant Job? That there is none like him on the earth, a blameless. So, diya, makita ito, blameless, dili masaway. Diba? So, makita ginato siya nga upright din siya, kay ang iyang mga buhat, kung upright lagi, mabinantayan mo siya sa iyang mga gipambuhat. So, dili siya masaway. Dili musultin mata o bati against sa iya. Ngayon ang Ginoo naging upright man. Ang Ginoo naging upright man siya. Nga, so dire, usa sa describe nga additional na characteristic is one who fears God. So, kana kataningon mo si Sirika, musunod sa Ginoo, no? O katong ni Brad Bong, dapat maulaw tas Ginoo. I think mabilong na aning one who fears God. And shun evil. Na-mention naman ito kanina kung shun evil or avoid evil. So, kinilang ng one who fears God is additional attribute, shall we say, characteristics of an upright man. Kung nga, there is sa sunod nga sentence,
and still he holds fast to his integrity, although you incited me against him to destroy him without cause. So dili makita nato nga mula gito, nagpabilin gyapon siya. Wa siya matarong bisan pa sa kagrabe sa hitabo sa kinabuhi. Salamat as Ginoo nga wa ta ka agi sa iyahang nagian. And I hope dili ta maabot nga ana. Pero bisan pa man kung maabot ana, I hope pareho ta ni Job nga dili ta motunglos Ginoo. Padayon nagyapon tagaagad sa Ginoo para ito pagsimba and so on, dili na to putlon tungod lang sa mga nahitabo. Okay, so I hope can learn ta aning kay Job because mo na angay buhaton sa mga upright. Dili patakag buhat og bati labi na dunay problema. Bubuhat yapon og maayo. Na kanyo mabinantayon kanunay. Okay, there is a verse 7. There no, so Satan went out from the presence of the Lord and inflicted loathsome sores on Job from the sole of his feet to the crown of his head. So another problem na sad, nawagtangan na siya og mga anak o mga kaptangan, karon iyahan na mismong lawas ang dunay sakit. Magsinanob ng mga hubag, gikan kuno sa iyang tiil, napalapan niya, ngadto sa iyang alampulo. Magsina ko no. Siya usalak po matagtiki siguro sa itong lawas. Yayay na. Ang magsina ko nga ni. So, dire, most likely, utunglo na siguro ta Ginoo. Question na siguro ta Ginoo, naabay Ginoo. Pero ang upright na tao, dili dapat mo-question. So, kini si Job, nakita nato rin, nagkuha lang siya o nagpulo, mga buwak, for example, i-scrape lang iyang kagre, marayang di, mudmud ang kano, iyang and sat among the ashes. So, gani, kung siya reaction siyang asawa, then his wife said to him, do you still persist in your integrity? Curse God and die. This is sa kinisa, no? Dali gining may tabo. Kini nga, kung naanak kita sa kalisdanan, mududa ta kung naabay Diyos. Kanya, ang sama ni, minsan hitabo ni mo, sige gyapon ka, pabilin gyapon ka nga siyang ligdong, kung luha Ginoo, mamatay ka. Pero ang sa tubag niya, but he said to her, you speak as any foolish woman would speak. Shall we receive the good at the hands of God and not receive the bad? In all this, Job did not sin with his lips. So, pan kayo. Kanang ideal di siya kayo. I hope dili tam abdan. Di kita ganahang maabot pa ani. Pero bisan man lang sa mga butang na atong encounter, now, no, makaya tang magtuog yapon sa Ginoo, dili ta mo bless rather than curse. Diba? Kay Job, ni-bless naman siya. Ni-bless niya Ginoo, the name of the Lord. So, dili siya patunglo. And kung naay mga problema nato, dili gini sama aning kang Job, dili gina siya rason na mawala ta sa atong pagsimba, maduda na ta sa kaayos Ginoo, ma-question na ta sa iyang existence, kay kana nagpakita lang nga dili na ta upright. So I hope natin nakuha aning kinabuhi ni Job. You might say, Panday, pasagdan na tas Ginoo. Diri sa chapter 23, nila, would he contend with me? Ang the Lord, ang contend with me si Job in his great power? So no. But he would take note of me. So maninindot, kung kita daw nagmatarong ka, nakinabuhi tag matarong, dili na siya malintas Ginoo. He would take note of me. There the upright could reason with him, and I would be delivered forever from my judge. So makita na to kampante si Job, nga pwede siyang murason ngadto sa Ginoo. O siya i-deliver siya. Ilang ikawa siya gikan sa hukom niya. So ang upright makabarog before God. Walay kahadlok, walay kaulaw because kaya niya muatubang sa Ginoo. Before ko mo proceed, naabatay laing example, makita na to nga na-reason siya with God. Kanya, gi-grant sa Ginoo. Any idea? Ha? Katong sa kang Elisha, okay? Kaya posible sa doon.
Pero I think ang pinaka-kanato diri, I don't know, sa kasi hinumduman na sa Zoom, basi namin hinumduman nga tao nga, ni reason out siya sa Ginoo. And God was able to grant ang iyang, see? See? Hezekiah, yes. Si Hezekiah, kibaw kita na sa Isaiah 38, wala ko mabutan diri. Ningon nag sa Isaiah nga itong Hezekiah nga pamutos na, uli na, kaya matay na ka. So, dili siya kanang matay, so hilak siya. Ningon siya, Lord, remember how faithfully and wholeheartedly I conducted myself before you. So, may reason siya, bargain siya. So, nakita na to nga, tagaan na ko siya another 15 years. So, nindot. Pero of course, if you think about it, dili lalim. Imagine, ang gibuhat niya, katong ipang-destroy niya ang mga places of worship, even ang nihostan nga ilang halad-halaran na sa mga Israelites, iyang gidugmo. Ako kayo pa na siya, tendency nga ang mga tao nga nagamit, nagbuhat ato kontrahan gid siya. Malain sa iya. Pero ang iyang i-replace ang Ginoo man. So mo to nga, sa time nga kinahanglan sa mo bargain, o sort of reason, kaya ni i-reason out. Kanya, itagaan sa Ginoo of blessings. In the same way, kini si Job, kabaw kita nga i-bless diri sa 42, the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. So, muna itong unahon po, kayang dublihon sa Ginoo unsay nawala nato. Kana kung kita magpabiling, ligon, upright before God. Kaya gyud. Wala mo imposible sa Ginoo. So kayang gidoble. In fact, there is a verse 12 and 13. The Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. And he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. He also had 7 sons and 3 daughters. So makita na to nga God is able to bless us. So muna kung doon ay mawala sa ato for some reason, as long as wala na to giwala for the wrong purpose, maklaong ta ng Ginoo. Kaya gyud nga mo duble sa unsay nawa nato. Basta magpadayon ng tagbuhat nga matarong. Please stay upright before God. Dili nato questionon ng Ginoo, dili nato kalikdan ng Ginoo, dili ta mo question kung naabay Ginoo, and so on. Okay, before ko mo proceed, na may laing kadugang. Si ang Shunammite woman. Can you explain that? Parang ano siya, nag-tell daw siya sa yung worker ni God, si And then, namakal yung ano yun. Hindi ba siya nag-expect, pero wala silang anak ng kasama. Hindi siya nag-expect na magkakaanak, pero binigay pa rin pa kanya. One day, yung nagkasakit yung anak niya. Yung parang nag-alit sa bawa na, di ba, hindi ka pa sa'yo yung yung pinag-anak mo ka sa Elisha. Then, ayun, nag-pray ni Elisha. Nabuhay ulit yung anak. okay? So, thank you, no? Ang Shunammite woman daw. No? So, I hope nadungog naman ninyo. So, wala anak. So, kitagaag anak. Ayan. Pagka namatay, gibanhaw. Ito daw ang ni Elisha. So, yeah. Daghang mga example sa Bible. So, muna nga, as Christians, no matter what happens to us, dapat ato yung isalig Ginoo ang tanan. Because God is able to do anything pwede gani out of nothing. So, di ta mo duda. Okay, diha sa Zoom, napabay mo dugang. Kasi na mo share. Okay, kung wala. Arita sa sunod. The wicked feel no shame. So, ang sa example kaninyo nga makayta nga mga dautan di na batig kaulaw. Before ko mo share example, either biblical or sa inyo na observe lang. Kasi na mo i-share ani nga ang mga dautan dili na maulaw. Ang gingon ni Malo LGBT. Agree man tayo siguro anak. Napabelain? Sa? Okay, ngon ni
Okay, so ang ingon ni si Sirika, kuan daw kani siya mga politician nga di na maulaw harapan ang corruption. So I think agree po siguro ta ana na nga anak pod, naapod. So na pa ba? Ha? Mga racist naman. Example, injection Chinese. Aha. Racist daw. Okay, so yeah, posible. Napawalain. Scammer. Okay, napidugang ni Malo, scammer daw. So daghan yun actually. Daghan yun. Anyway, I'll have a couple of examples. There is a 1 Corinthians 5. Si Pablo di siya katuo sa gibuhat sa usa ka membro sa church. So man siya, I can hardly believe the report about the sexual immorality going on among you. Something that even pagans don't do. So, nakay Pablo, di ko katuo sa gibuhat sa inyong church nga nagbuhat og butang nga even ang mga pagano og buhat. Ini Paul, I am told that a man in your church is living in sin with his stepmother. O sa ubang version na is his father's wife. So stepmother. So imagine usa ka Christian unya nagpuyo-puyo sa iyang stepmother. So imagine na. Ingon ni Pablo, wala kini ka gibuhat sa mga pagano nya kamo na amo ana. So, ingon ni Pablo, you are so proud of yourselves, but you should be mourning in sorrow and shame. So, dapat maulaw mo. Maulaw, rather than proud na kayo. And in that, you should remove this man from your fellowship. So, muna siyang karon makita sa nato. Ang ubang version by the way ani is nag-take pride. Take pride. And we know karon sa ang pride is something really opposite of shame. Kanang garbo ka isla, di sila maulaw. I think na-mention naman to ni Malo kanina. And muna ilhang kang gani, pride. So, kana something to be proud of ba na? Or something to be ashamed of. So, kung tinuray ta nga ka, ang mga tao nga tarong maulaw, good. Pero muna lagi, kung wala na ulaw, meaning something is wrong na. So, lapel example, kini sa church na pero kini sa in general sa sunod. No? Sa Romans 1, 24 to 27 ata ni. Anyway, sa 24, therefore God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the degrading of their bodies among themselves. Because they exchanged the truth of God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. So, dire, hindi kaya klaro kung sa gibuhat dire. Basta kingon lang, give up sila sa Ginoo, ngadto silang lust of their hearts to impurity, kahugawan. Kanya, gidegrade daw ang ilahang body. Okay? So, gidegrade. So, ng body nga, murag ipaubos, gidegrade. But anyway, part na sa yun rin, nga, i-exchange sila ang truth of God for a lie. So, kung parira po na, instead nga, ikaulaw, pasigarbo noon. Bali ba? So, ang truth be changed for a lie. And worship and serve the Creator rather than the Creator. So, nagibuhat sa tao. There is a verse 26. Pareho na, therefore God gave them up. For this reason, God gave them up to degrading passion. So, di ay, yung pasabot ni Paul, the women exchanged natural intercourse for unnatural. And in the same way also, the men, giving up natural intercourse with women, were consumed with passion for one another. Men committed shameless acts with men and received in their own lust the due penalty for their error. So, kini obvious yung kayo. So, instead maulaw sila, garbo na nung kayo, gara na nung kayo. So, I hope, ato yampo nga kini sila, someday makarealize sila nga kanang ilang gibuhat is actually shameful. So, shameful na sila. Ang ilang gibuhat shameful, dapat di sila mas shameless, kundi ma-shame sila sa ilang gibuhat. And we know nga nasa due penalty. So, yeah. And we can, again, add to the list, dagang kayo, mga gibuhat sa mga dautan, di ba? Mga tulisan, for example. Or mga drug addicts, for example. Hindi na maayo lang gibuhat. Nagay mga kan nga, di sila maulaw. Lantara na.
So muna siya nga ang atong address again, ang akong ibutan rin no, shamelessness is a sign of wickedness. So I hope punta no kita nga Christians maulaw tas mga butang nga hindi mayo. Doon natin na commit nga di mayo ato nang i-rectify kay dili maayo no nga magpabilin ta diha ato gyud paningkamutan nga mabag-o ta kay ang Ginoo mo dawat din nato kung magbag-o ta. So naunta nga maglikay tagbuhat og di maayo kay mauwaw ta nga masakpan ang masabo nga na ba. May question? Ano? Actually, para gano'n, pero ang lesbian ko sabon. So babae. Yeah, sa 27, pero mas klaro na yun. Nga, ang natural diha is, diba, next siya, intercourse, natural with, for unnatural. So, ang natural is babae lalaki. Yeah. Kanya, babae, laki-laki, di na siya natural. But na po iban nga, sobra ka unnatural. Kaya bitang model naghayop, parang bestial nga, tanda. Sa Old Testament, dili gina. I think faction ganin gana kung masakpan sa una. Pero even sa ano, I think dito sa Toledo mo sila to. Kano sabot ng year. Di pa kayo dogay. Either before pandemic or during pandemic. Hayop mo yung tanda. So, lagi super unnatural na siya. Pero ang grace main race sa ubang verse naman. The same po na passion to men. So, katong women, ito women po. So, ada natural. But it could also be kato siyang sa mga hayop. Okay? So, napo mo ilaing ikadugang, wala to ma-mention, nga pwedeng makita na to, mga pakanda, nga di sila maulaw na silang ginabuhat. Okay, so nai-comment si Erika, no? Sa Sodom and Gomorrah, yeah, it's true. Di ba? Pagabot sa mga angels, ngadto ang mga lalaki dito, ikabro sa bata nga dos tiguwang. Nagingnan pang isla ni Lot nga, anak ko Andre, mga virgin nga anak ng babae. Kung hataw siya, ayaw lang ni kong mga bisita. Wagid, di pa to. So, lugay na gina siya. So, but we know nga it's really a wicked thing. Nautan na siya. So, wala sila imagine, sa bisita, dapat maulaw gani ka. Kung wala sila maulaw, gusto nila nga hilabtan katong mga bisita ni Lot. So, again, di na sila mo feel kaulaw. So, I hope no kita ato ginang kanunay nga mubati tagkaulaw. Otherwise, mabilong ta sa mga wicked. Ay, di man na magpasabot nga dili ta makasala. Diba? Pero mo nga makasala ta, mubati tagkaulaw. E kung di ta mubati kaulaw, keep on doing rin kita na nga delikado. Moabot ang atong panahon nga abot as Kristo o abot atong kumatayon, wa ta kausab, peligro ta. Okay, so arin na ta sa akad, muna siya peligro. Kaya the shameless will end up in shame. So, kung di sa maulaw karon, mabot na yung time nga abot sila sa kaulawan. So, ano mo example biblical example or example na rin sa kalibutan before ko mo share sa akong i-prepare. Gusto na mo i-share. Mostly, mga nagkakasakit ng AIDS. Okay? Lalo na, naka-blur na yung mukha ko. Yung interview, naka-blur na yung mukha. Ano yung shame? So, ang gigamit ni Malo is kanang mga nagka-AIDS, for example, kung interview na, magtabo na naong, mauwaw na. Okay, so, kana at least, nga na lang a level. Basig na atay more than that. Na, pan yun. For example, during Judgment Day, for example. So, sige. Dire, natay example dire nga, kini si Haman, wicked gini siya. Kay, tingnan dire, when Haman saw that Mordecai did not bow down or do obeisance to him, Haman was infuriated. But he thought it beneath him to lay hands on Mordecai alone. So having been told who Mordecai's people were, Haman plotted to destroy all the Jews and the people of Mordecai throughout the whole kingdom of Ahasuerus. So, muna yung plano. So, kini siya gusto siyang tingalaon. So, kung naragin mo, anong siya may dapat tingalaon? Di ba? Ang hari dapat. Di ba siya hari? Under ba siya sa hari?
So diya palang na to, no, kanang pag-demand niya for kana siya bitang yukbo gid niya. That's actually shameful kay brother usurp of authority. But yan ang gibuhat, and of course, that's wickedness. In fact, kita na ito nga ni-end up in shame yun. Nga, ang shame pag yun nga, dili, basta-basta. Anyway, sa kanipod mo na siya katong ingon ni Job nga i-take note sa Ginoo. Kaya kini si Mordecai, nakahimo din ni siya maayo nga buhat, pero wala gyud na rewarded. Ang iyang nabuhat is katong iyang gibisto, i-expose katong plot to kill or assassinate King Ahasuerus. So muna, ang Ginoo kay wa maka-escape sa Ginoo. Sa diha nga at the height na gyud nga hapit na gyud patyon, no? Andama na gyud ni Haman og galos ni Mordecai. Niabot ang God's intervention. Wala katulog ang hari. On that night, the king could not sleep. And he gave orders to bring the book of records, the annals, and they were read to the king. It was found written how Mordecai had told about Bigthana and Teresh, two of the king's eunuchs, who guarded the threshold and who had conspired to assassinate King Ahasuerus. So, kini si Mordecai mo ay nag-expose nga conspiracy, yung assassination nga plot. Then, so verse 3, the king said, "What honor or distinction has been bestowed on Mordecai for this?" The king's servants who attended him said, "Nothing has been done for him." The king said, "Who is in the court?" Now Haman had just entered the outer court of the king's palace to speak to the king about having Mordecai hang on the gallows that he had prepared for him. So imagine, no, ang tuyo ni Mordecai dito is iyang pangayoon sa hari nga ipabitay si Mordecai. So kita natin nga at the height gyud sa katong morbag climax na gyud sa kadautan ni Mordecai, God intervened. So muna ito himong consolation ba? Naay mo mga tao nga nagbuhat siguro sila ito pag pinarong, mga tao nga ubuhat o di mayo, but God sees everything and God will rescue us kung ita na gyud, kinahanglan na gyud. So dire nakita nato nga karon sa verse 5, so the king's servant told him, Haman is there standing in the court. The king said, "Let him come in." So Haman came in, and the king said to him, "What shall be done for the man whom the king wishes to honor?" Haman said to himself, "Whom would the king wish to honor more than me?" Pag na siya kids sa pangailayan niya, pasulunggan ko diri ako. So karon, kapalmoks na siya. So Haman said to the king, "For the man whom the king wishes to honor, let royal robes be brought, which the king has worn, and a horse that the king has ridden, with a royal crown on his head." So yan yung pili itong pinakamaayo yun, kaya gating siya nga, parang niya. Sa 9, let the robes and the horse be handed over to the one of the king's most noble officials. So, katapag yung pinilang official, mo yung gusto niyang mo patuyok-tuyok, no, mo parade. Let him robe the man, so siya mo yung pasuluobon. The most noble officials mo yung pasuluobon, whom the king wishes to honor. And let him conduct the man on horseback through the open square of the city, proclaiming before him, "Thus it shall be done for the man whom the king wishes to honor." So may kisang tambag, dito siya para niya. Karon, verse 10, then the king said to Haman, "Quickly, take the robes and the horse, as you have said, and do so to the Jew Mordecai who sits at the king's gate. Leave out nothing that you have mentioned." So, hugno si Haman. Kaya kadautan, nagawas yun. So Haman took the robes and the horse and robed Mordecai and led him riding through the open square of the city, proclaiming, "Thus it shall be done for the man whom the king wishes to honor." Sabi makita na to nga ang iyang pagkason, and so on, iyang kadautan, nagi kinutuban. Kita na to nga siya mo'y naulawan na ani. Kaya later on, sa chapter 7, then Harbona, one of the eunuchs in attendance of the king, said, "Look, the very gallows that Haman has prepared for Mordecai, whose words save the king, stands at Haman's house, 50 cubits high,
And the king said, hang him on that. So they hung him on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then the anger of the king abated. Pati mabasa nga naulawan siya. Pero nakita siguro nato, imagine siguro nato ang kaulaw ni. In fact, wala na ko yung batang rin. I think pag uli ni Mordecai, ito yung giulap. So diyan makita na to no, nga pwede yun nga mo end up in shame ang mga tao nga dautan or wicked or shameless. Kaya again, kung yung shamelessness is a sign of wickedness. Okay? So, let's just proceed na lang. There is a Philippians, for many live as enemies of the cross of Christ. I have often told you of them. Now I tell you, even with tears, their end is destruction. Their God is the belly, and their glory is in their shame. Their minds are set on earthly things. So, di lang siguro distraction mong itong hitabo kang Mordecai, pero nato shame yun. So, mo po ni Cedric, kini mga tao nga, for example, their God is their belly. Ang ilang Diyos, ang ilang tiyan or Christian, nga ilang glory. They take pride in something as shameful. Kana distraction ang samputana nila. So, di na lang kita mo join nila, at tulang na silang tabangan ng mga kaamgo sila. Kaya hindi siya maayong atong sundon. And then there is a last na itong verse karon is, and now little children abide in Him. So dapat ito na magpabilin tayo sa Diyos, ang Kristo. So that when He is revealed, we may have confidence and not be put to shame before Him at His coming. So muna siya pinaka-serious matter. Na inibalik ni Kristo, daghan daing ma-put to shame. So I hope kita, dili ang data ma-put to shame ni Christ sa iyang pagbalik. Confident ta nga dili ta maulawan. Mahimo lang na nato kung kita nagpabiling maligdong sa atong pagka-Kristiyano. Mahimo na nato kung kita magpabiling matinud-anon despite sa mga dagkong unos kinabuhi. Di ta mo give up. Kung di ta mo give up, makuha nato ni siya confident ta. Kampante kay ta na nag-abot ni Kristo, di ta maulawan. So nata nga atong hununaan kanunay na kung mo give up ta, tendency na is maulawan ta. And what is more important is kinigit maulawan ta sa tubangas Ginoo, at the same time we will suffer in eternity. Ning kalibutan na pwede maulawan pero dili mag-suffer in eternity kung kita mag-repent bago o balik sa Ginoo, kaya gikay na siya. Pero kani nga time too late na kung hindi rin na ta maulawan sa pagbalik ni Kristo. Okay, before I proceed sa atong reflection, naaba tayo mga comments. Something to add? Na pwede na ito masaluan? Wala. Okay, so again, thank you sa mga nag-share para natas itong reflection. So, sa atong reflection, una, do we feel ashamed whenever we do something wrong? So, kunaan na sa ato na siyang kanunay i-maintain nga quality. Kaya that shows nga we are living an upright life. Nga maulaw ta kung makakabuhat tag something nga di ba. Next, do we still keep the faith? Even if God allows severe trials to happen in our life. So, I hope dili ta ma-shake na itong pagtuo. Kung natin mga dagkong mga problema sa kinabuhi na atong sa gubang. Always remember kanang storm will just pass. There are more, shall we say, sunny days compared to stormy days. So, lang, putong lang sa, padayon lang, hold on to God, and maabot lagi ang takna na makalikawas kita. Ayaw lang give up, keep living an upright life. Next, when the judgment day comes today, are we confident that we will not be put to shame? So, kung atong i-assess atong kaugalingon karon, kung pante ba ta nga dili kita maulawan? If gaduda pa ta, I hope ato siyang paningkamutan. Nikamot ta, samtang buhi pa, nga masubay ta sa kabubutos Ginoo, mahadlok ta niya, nga dili magpadala sa mga problema sa kinabuhi, kabiling ligon, kabiling upright, aron moabot ang takna
sa paghukom, tang tanan, dili mahadlok, confident kayo ta, na di ta maulawan before God and His angels. So, diha lang po ito. Nagsunan, salamat sa inyong pagpaminaw, salamat sa nag-input sa atong pag-ustari ko na, kaging kang Bobong, si Rika, si Rachel, si Malo, and I hope ang uban participate po sa next natong studies. Okay, dahil lang takutob, dahil salamat.